Welcome back to another episode of A Day in the Life of a Senior High School Student nakakabakasyon pa lang. Ano pang yahalat? Kainawat. Hi guys, good morning. Kakaon ako, tapos sabi ni mama, sabi nila Lolo, Alberto. Ibigay ko ko ata. Vlogger, picturean mo na ito. Sabi ko, okay. Medyo matagal-tagal na nga rin pala tong video na to kaso lang ngayon ko lang na-edit. Medyo na-busy na din kasi ako sa business ko eh. Biglaan lang pala tong video na to kasi dapat sa bahay ako mag-a-day in a life. Pagkagising ko nga niyan, may pinakitang picture sa akin si tita. Yung huli nila Tito Mike na nakasabit yung isda sa gilid ng bangka. Kasi daw hindi na kayang akyatin kasi sobrang laki. Nang nahiling ko nga ni sa picture, di ako naniwala. Tabagin kasi na man lang. Tapos nung lumabas na ako ng bahay kasi titingnan ko. Kasi ang dami ding tao sa labas na para bang artista yung pinagkakaguluhan. Sa mga oras na ngani, mahiling yung kadina ko na ninggabuhat. Bangka yarn. Pinagtutulungan na buhatin yung isda dyan kasi hindi talaga kaya ng 3 tao lang. Makikita nyo ng madami na yung bumubuhat pero parang nahihirapan pa rin sila. Hindi kaya niya yan. Ads, di kasi ako naka-premium. Over sa laki ba? Sa sobrang laki nga ng isda na yan, siguro kaya na niyang kumain ng 2 kasyupaya de vera sa loob. Pero isa lang ako guys. Kaya kaming dalawa ni Tito Janjan yung kaya niyan kainin. Nagpa-picture na nga din sila Tito Mark dyan kasi sayang daw. Maski ako nanarian pero nasupog ako magpa-picture. And napagdesisyonan nga din nila tita na dyan na lang i-chop-chop kasi hindi talaga kayang dalhin doon. Sa anong apodo man? Yung tigapadpadan. Hindi na nga ako magtagalog. This is the, anong apod duman? Eh, basta siya sunod dali. Ads! Ano, Ads? Ilagay mo doon dyan ang kamot mo, Ads. Boy! Gel! Gel! Iyan mo na ka ng kamot mo, Ads. Kapalik sa kainit ako. Ay, itong kumukumampay pa na. Kaya! Buta ko na pa sa laog. By the way guys, sa likod lang pala ng bahay namin yan. And yung buntot ng isda or bugsangan sa amin ay 10 kilo nga pala nung tinimbang. Nagsimula na nga rin silang maghakot ng mga na-chop-chop nilang isda. After nga ni mapadpad, tigadala na muna sa dagat para mahugasan kasi ang daming buhangin. Tapos kung mahiling nyo nga ni, mas kinapadpad na yung sila, tiga bururigan pa man syempre. Iniwan ko muna sila doon at pumunta muna ako dito sa dagat. Kasi yung mga bata, may nakikita daw silang mga isda na lumalangoy-langoy. Yan o! Wala pang burigay. Kadapang, ayun. Binaoy. Gabanwit na din da. Kaya pala naman si Tonyo yung talaga na rin banwit. Sa mga oras na yan ay yung ulo na nga ng isda ang inuhugasan. Kabago pa pa nahuga pa yam pero di nyo pa isi kung anong klaseng sila yan. Di ko alam kung anong tawag niyan sa Tagalog pero bigo ang tawag niyan dito sa amin. I think isang klase din siya ng blue marlin pero mas malaki siya sa blue marlin. I mean like ibang variety, yes. Mas mura ang presyo niyan kaysa sa malasugi or blue marlin. Isa-isa na lang dinala nila dyan yan para matimbang. And di kinaya ng isang timbangan kaya kumuha pa sila ng isa. And ang style nun is parang i-add na lang yung kilo sa 2 timbangan. Tamo, hinugasan nila pero ang dami pa ding buhangin. Yes, galing. Kahit nga nahati-hati na yung isda, pinagtutulungan pa rin nila. Si pangalawang Ads. Paano ba naman? Lagpas 50 kilos ang isa. Yung ulo nga pala ng isda ay umabot ng 55 kilos. And sila tita nga kinukompute na kung ilang kilo at ina-add na nila kung magkano ba lahat. At isa-isa na nga rin hinahakot dun sa tricycle na gagamitin sa pagde-deliver yung mga nakilo ng isda. Masasabi kong tumatanda na talaga ako kasi nung bata pa lang ako, pinapaalis ako ni mama kapag masyado na akong malapit sa mga gumagawa o sa mga nagtatrabaho. Ngayon sila na mismo nagsasabi sa akin, nalapitan ko daw para ma-videohan ko. Ang dami talagang fans ng isda na yan. Sana all. Kasi nilamning matakaan, tamoy-tamoy. Duwa-duwa pating tricycle so nagahakot kaginabat nga ni.
Ginamitan na nga ng makina yung paghiwa sa buntot ng isda. Bukod sa sobrang laki at medyo may katigasan na din yung buntot, para daw hindi masira kasi itatago yung buntot. Remembrance ba? Ano kantay pagkano? Embrace! Embrace! Ay, magpunta ka talaga kung parting sa Andres ang nagibo kayo na eh. Bisgit ko doon. Kaso parang abang ganito ba? Parang dito nga rin kayo na eh. Bangka? Ang taga-bislig mo. Yun yung... Oh, mga matinig pati sa chicks. Umabot nga po pala ng lagpas 300 kilos yung kabuoang kilo ng isda. At pagkatapos han ay pumasok na din ako sa bahay. Tapos na. Tapos na palabas. Pansit ko naman maripot na. Di ko alam kung saan ito tigkang ni mama. Okay, Dan. Wala. Tapos na yung ating happy names and mahugas na ako. Kala ko wala nang hugasan. Sana may kuryente kasi nalowat ako. Bye guys! So, siguro yun na muna yung gagawin ko ngayon after ko maghugas and maglinis. Charge muna ako kasi lobat na. Para ng bulkin yung cellphone ko sa init. Okay, bye!